Hello po, mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong mga kababayan natin sa Davao City, yung mga empleyado po, kung saan po ni-raid ng NBI. Ito pong pabrika ng bakal sa Davao City. Nagsalita po ang mga trabahante o manggagawa natin doon po sa pabrika ng bakal. Ayon po sa kanila ay tinutukan daw po sila ng baril imbis na sinasabing sila daw po ni-rescue. Hindi pala totoo yon na sila ni-rescue. Tinutukan sila ng baril ayon po sa ating kababayan at pinatay pa raw po ang CCTV doon sa loob ng pabrika. Bakit kaya pinatay? At syempre po, kasama po daw ang mga bias ng mainstream media. Pakinggan po natin ang ating kababayan sa Davao at naglabas po sila ng sama ng loob dito po sa nag-raid sa pabrika na pinagtatrabahuhan nila. Umpisahan na po natin. Ayan, matibag. Humanda ka ngayon. Employees sir, ato na time nag-scan nila is nag-negative sa radioactive. Kung pasabot, wala okay me. Kanya. Wala sir, diretso ang tanan, surprise ang tanan. Tanan na nasa sulod. Naapil pa gani ang walay labots na mga employee, mga supplier lang, mga driver na apil pa manggani. Ang mga guard diri gitutukan na nila dayon dito sa baril. Tapos dito sa office sa sulod, first to fourth floor, gipang tutukan nila tanan og baril. Kami, okay kayo amo ang pagpanarbaho sir, wala migihimong dautan, mga papel ang naanamo dito, among i-process, bayad sa mga supplier. Karon sir, ang nahitabo, daing kagintahon mi, pwede mo call ba kay tagas pa naman na baril ang mututok sa imuha. Dapa. Na illegal, yun na ang atrato nila. Nalan pa mag-inanak ko sila ng mga terorista na sila. Kaya kaabin ako nasudlan dyan og terorista ang maong building. So mga NBI day sila sir. So after na, ipadapa. Walay proper communication. Walay proper na communication. Actually sir, na isa na trabahante ang nag-ingon sa ilaha na sir, pwede day na mo dayon without inspection first. Tama, wala nag-inspection, na dayon violation. Tama, questionable. Wala inspection, wala demand letter, na dayon violation. Karon sir, sige siya pangutana, pero ginapa-feel nila sa mga sir, ako personally sir, kusog man jud kumutanaw ko unsa jud ang kalidad sa tao no. Naisa ka NBI sir, for example si ma'am ang nagka-question, ginaala niya, sir, ano ba, ginapaano niya, masa ang feeling na mo ato sir, gikan pa may gitutukan, call ba kayo mi, para sa ako sir, no, pag-anaon ko, threat na to para sa kuha ba, nausa ba na, sir, hilom na, ayaw na istorya, ayaw na pangutana, ano ba ang gusto niyang ipaano, sumuto siya sir, mo to ako mga nabantayan, so ako lang yung ako mga nabantayan ha, gibasahan, di warang, ako ato, sa mari lang to, na about radioactive daw, after atong ipagawas mi, maliban sa mga nagdumala. Pagbaba na mo, i-off na ang shutdown na ang CCTV. So karon kami sir, gipatapok may sagawas sa building. Kung sa man nilang gipangbuhat sir sa tibuok area na crime scene ang ilang gina-term. Sa tibuok dito, wala namin kabalo. Kapag ang mga papeles, ang mga bag apre, pati mga pitaka ng nang naay mga nawadan o mga cash, mga gamit nila. So, kung medyo active lang ilang anuhan, sir, anong kailangan pa isa-isahon? Kung ang area ramaday ang ilang kuanan. So pila ka mga kauban ninyo ma'am karon ang gidakop nila? Ang gidakop nito, sir, 14. Ito ang last update po kahapon. Sinalakay ng NBI ang isang steel Yes, plant sa gabi, Davao gabi. City. Ano kaya ang nadiskubre ng mga operatiba nito? Alamin Kaya natin minsan sa na ilahan report na ni Lane pasunod lang Kapagan. dito, sir Jory, laharapot.
Yung kanang nila, which is bias, bayasan yun eh. Naliman pa mga kanay, totang dito na, ano daw, iniligtas, isang barangay nailigtas, sa Davao na City. 100 na Pinungunahan rescue ng daw. NBI kasama ang tao at iba pang alyansa. Ang Kasi na-rescue nila sa Operation mga Laban sa Davao na Multi wala School may Corporation. pagkaon. Nasa 174 Kawalan ni Filipino Pinabuhi, workers wala yung na rescue na rescue ilang dahil buwan. sa peligro ng Kung patuloy na ang school definition for silang rescue, sir, ang Labing apat naman ang asa sila naaresto. nagkuha ang 10 definition sa police ilang nationals rescue. at Grabe, no? Employees, sir, ato na time nag-scan nila is Grabe mag-rescue Ginawa mo para mga terorista. Pinadapa mo at tinutukan mo ng mga baril ng mga manggagawa. At ginutom mo pa. Ginutom pa. Matindi, no? At ang pinakamasakit, mga kababayan, pinagbibintangan nila na meron daw mga panggawa ng pasabog, mga nuclear na mga pampagawa daw ng nuclear. At sinasabing contaminated daw sila ng radioactive materials. Pero negative po sila. Negative po sila sa radioactive materials, mga kabayan. Negative. Ibang klase itong si Matibag. Ibang klase. Talaga sanay po sa bendalo. Sanay na sanay po talaga sa bendalo ito si Matibag. Ngayon, kung talagang meron kang mga materials dyan na talagang delikado, bakit yung mga empleyado negative? Hindi sila positive sa radioactive materials. Di po ba dapat kinu-quarantine yan? Kung talaga sila po ay positive at sinasabi nilang meron do sa pabrika ng bakal na mga delikadong chemical. Bakit yung mga manggagawa hindi naman nag-positive? Dapat po yan kinu-quarantine. Pati po yung NBI na nag-grade po dyan, dapat kinu-quarantine yan. Pati po si Matibag, dapat i-quarantine yan. Hindi po ba? Bakit kaya pinatay din ang CCTV? Mga kababayan, pinatay ang CCTV. Ibang klase itong grupo ni Matibag na ito. At ang pinaka kinasasamaan ng loob ng ating mga kababayan sa Davao, mga kababayan, wala man lang inspeksyon. Hindi ba dapat ini-inspeksyon muna yan ng DTI kung ano man ang dapat na mag-inspeksyon dyan? Bakit si Matibag agad? Bakit NBI agad ang nag-raid? Ibang klase. Hindi po ba? Kasi gawaan ng bakal yan Hindi ba dapat inspeksyon muna? I-inspeksyonin mo muna. Hindi mo re-raid na parang may terorista ron. Hindi po ba? Bakit kasi nasa Davao? Kailangan kasi puruhan ng Davao. Kailangan kasi siraan ng Davao. Kailangan kasi ang kredibilidad at ang probinsya at ang syudad ng Davao ay masira. Na napakaraming anomalya. At ang Davao ay dapat na itong Davao ang tutukan ng tutukan. Dahil nandyan lahat ng masasama. Ganun ba? Matibag. Unbelievable. Ibang klase. Pagka pala mga kababayan, nawala na sa kapangyarihan itong si Matibag, napakarami palang kaso ang aabutin nito. Grabe, no? Grabe yung ginawa po. At ipinagmamalaki pa nila na na-rescue raw po nila at ni-rescue nila ang ating mga kababayan. Ni-rescue, Pero ang pag-rescue, mga kababayan, tinututukan ka ng armas at baril at pinadadapa ka. Ibang klaseng rescue ito. Akala mo may krimen ka ng ginawa. Ibang klase, no? Tapos sasabihin nila, itong pabrika ng bakal na ito at kung ano-ano na sinasabi na meron ng panggawaan ng chemical, merong mga chemical na panggawa ng nuclear. Ibang klase ka Matibag. Meron daw sangkap para sa paggawa ng nuclear, yung gawaan ng bakal dyan po sa Davao City. Ibang klase. Pero nung tinest naman po ang mga kababayan natin sa radioactive materials, negative naman. Ibang klase. Ganyan po katindi ang nangyayari sa ating bansa. At syempre po, binatikos po ng ating kababayan sa Davao ang mga empleyado, ang pagiging bias ng malalaking mainstream media.
ang pagiging bias daw po ng media. Bias! Mga kababayan, ibang klase. Syempre, dahil nga po ang mga mainstream media, hindi naman lahat, ayon sa mga ex-soldiers, ex-marine at ex-bodyguard ni Saldico, marami raw po sa mainstream media ang kasama sa maleta na nakikinabang din sa maleta. At syempre, yung asawa ni Matibag na congresswoman na si Ann Matibag, mga kababayan, ay meron din pong insertion at allocables na bilyon flood control. Ayon po yan sa Cabral Files na pinaputok po ni Congressman Leandro Libiste. At ayon naman po kay Doktora Lorraine Badoy, ay meron din daw pong negosyo na quarry si Matibag na hindi raw po halos nagbabayad ng buwis di umano. Yan po mga kababayan ang mga nasa gobyerno ngayon. Nakita naman po natin kung ano ang tinatrabaho ni Matibag. Isang damukal po ang korupsyon sa flood control, trilyon at daan-daang bilyon flood control, scandal, korupsyon. Pero never niyang tinutukan at nire-raid. Hindi po ba? Diyan ka magtataka, mga kababayan. Sa NBI lang, ang NBI na ito ngayon sa panahon po ngayon ng binagawang Pilipinas. Ibang klase po, mga kababayan. Ibang klase. Kahanga-hanga. Talagang nakatutok lang po sa kalabang politika ng kanyang amo, di umano. Dahil pag naging Pangulo si BP Sara, delikado po silang lahat. Baka pati si Matibag ay matibag na, pati ang kanyang asawa, di umano. Yan po mga kababayan, ang simpatsya at galit ng ating mga kababayan na empleyado po dyan po sa Davao City sa paggawaan po ng bakal na ni-raid po ni Matibag. Galit na galit at masamang-masamang loob ang ginawa po sa kanila na hindi naman po makatotohanan ang ginawang proseso basta na lang po ni-raid. Unbelievable at wala naman pong napatunayan dahil ang mga empleyado ay negative naman. Talagang ibang klase, no? Sanay na sanay po sa paggamit ng bendalo. Di umano. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Sa ating po mga kababayan sa Davao, ingat-ingat po kayo. At konting tiis na lang po, may awa po ang Panginoon. At matatapos din po ang kademonyohan at kawalangian ng nasa gobyernong masasama ngayon. Di umano. Tiis-tiis lang po tayo. At maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ani Jo, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Frank Zamora from California, USA. Mika Ligaspi, Romulo de Villagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Paalam.